Inaasahan na ang malakihang dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo. Marami sa mga transport group, mga operator at jeepney drivers ang problemado kung papaano masusustain ang kanilang pamamasada. Ang mainit na usapin sa issue po ng pagdagdag pamasahe at kung kailan maibibigay ng gobyerno ang inaabangang fuel subsidy. At para pag-usapan ang issue ito, makakausap natin ngayong umaga si Ginoong Obet Martin, ang president ng grupong Pasang Mazda. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Obet. Salamat sa pagpapaunlak. Hindi yata ako magiging magandang umaga natin bukas, pero yun, maganda-ganda pa, Ma'am Ani. At sa balita sa UNTV, isang magandang umaga po. Maraming salamat for joining us this morning. Ginoong Obet, dito po sa mainit na usapin, sa malaki ang dagdag sa presyo ng produktong petrolyo, ano yung status ng hinihiling niyong fare hike sa LTFRB? Actually, Ma'am Ani, last week ay nagkaroon kami ng pagpupulong sa opisina ni ating chairman ng LTFRB, Atty. Victor Mendoza, at pinalakay nga po namin yung pamasahe. About 2 weeks ago, I'm sorry. Ngayon, nabanggit nga nila yung piso binaas namin noong 2020 na 2 piso. Actually, 2 piso yan, isang piso, 1 peso per month, 5 piso per week na. Parang tumutugma lang din sa taas na ginawa sa wanong pagtataas na almost sinasabi mga 7 pesos ko. Sa akin naman, sabi ko wala naman nung magiging problema kung yan ay talagang tumutugma at nagkaroon nga po ng pag-utos ng Pangulo natin na Pangulong PBBM na hindi pa napapanood ng pagtataas ng pamasahe. Kami po ay sumangkay dyan kapag utos po ng ating Pangulo. Subalit, Ma'am Ani, ang tanong po, ano naman po ang benepisyo may bibigay nyo sa amin dyan? Una, ang fuel subsidy kailangan umabot pa ng $80 per barrel bago mapakinabangan ng ating mga super at operator. Pangalawa, ang aming hinihiling, linisin ng mga kolorum na nagpapahirap at kumukuha ng 30% sa kinikita sa araw-araw ng ating mga jeepney drivers. So yun naman po yung natugunan na sinabi ng accident. Lalong madalo yung panahon yan, yung kolorum, yan pong fuel subsidy ay aking pong iniusad na huwag nang paabutin ng $80. At pinaging magandang pag-uusap namin. Kanya pong imumungkay sa DOTR yung aking mga panukala. Okay. Yun nga po, itong nakaraang linggo, biglaan tayo nagkaroon ng pagtataas na, alam mo, Ma'am Ani, in the history of transportation sa lahat ng transportation, ngayon lang po magtataas ng ganyan 23 pesos, 20 pesos sa isang bigla ang bagsak ang ating mga provider. Napakabigat po yan. Okay, once and for all, liwanagin natin ito, Ginoong Obet. Given the oil price projections ngayon, nasa magkano po ang tinitingnan yung fare hike na dapat payagan para kahit paano, kikita pa rin po yung PUB driver at maging yung operators din? Bago ko po sagutin, may mga panukala pa. Bago ko po sagutin, Ma'am Ani, may mga panukala lang ating magigiting ng mga congressman, senador tungkol dyan po sa excise tax. Ang excise tax po ay napakalaki ng binabawas niya sa amin. Sa gasolina po, sa mga privado, ng mga gamit ng gasolina, 10 piso po per litro. Kung hindi po ako nagkakamali based on my knowledge. Sa diesel po ay 6 na piso. Napakalaki po niyan. At yun nga po, pumutok ang balita na bibigyan ng power ang ating Pangulo upang matanggal o matapisan man magamit ang excise tax. Malaking bagay po sa amin yan. Yung binabanggit nyo, babalikan ko itanong nyo, Ma'am Ani, malaki po ang nawawala at ang sinasabi ko siguro, wag naman ganun biglaan. Baka pwedeng pahimay-himay natin itaas. Sapagkat may mga buffer stock po naman po ang ating mga provider. Good for 1 month or 2 months na hindi naman dapat po agad itaas ang silang presyo. Dahan-dahanin lang po. Wag kong biglayin. 5 piso, 3 piso, 4 piso, palagay ko makamumove on ko rin yan. Pero yung bigla ang 20 pesos, napakabigat din. Okay. Ginoong Obet, kung matutuloy ang pangako ng pamahalaan na fuel subsidy na alam naman natin na hinahanda na ito, mayroon po ba kayong tinitingnan conditions na dapat maibigay sa mga operators at drivers? Sapat po ba yung tulong para sa inyo, itong subsidy, fuel subsidy na ito po? Naku, Ma'am Ani, napakaganda po ng katanungan. Yung fuel subsidy na yan, kung talagang tataas ng 20 pesos,
600 pesos a day po ang naiawas ng ating nang mawawala sa driver. Yung pong mga previous task pa. Ang subsidy po na pinagkakalo sa ating mga traditional jeep, correct me, parang 6,500 to 7,000. Sa modern, 10,000. Yan palagay ko pagka 6,000 na o 7,000 na po, sabihin na po natin sa traditional. Baka 2 linggo lang, ubos na po yan sapagkat kumukonsumo po, based ito, Ma'am Annie, kumukonsumo ang ating mga jeep 30 liters a day sa mga maghabong pamamasada. Kung sa 30 times 20 pesos, that is 600 a day na po ang nawawala. Yung subsidy po, good for 10 days lang po yan. Kung baka hindi pa po abutin. Okay. Ginoong Obet, given itong presyo sa ngayon ng mga produktong petrolyo, nasa magkano na ba ang nawawalang kita sa mga jeepney drivers natin? Last week po, ang nawawala pong kinikita ay nasa almost 150 to 200 pesos ang nawawala po. Talagang yan po pinaglalaban ko at kami nga po para lamang pumaraan ng mga dito sa Hato-Balita sa UNTV, hindi po yung ibang grupo na nagpapanggap na kailangan aprubahan ang piso. Kami po ang main petitioner dito, ang Pasang Basta at ang Alcodap. Wala na pong ibang transport group. Kanya nga po, kung yung 1 peso, assuming Ma'am Annie na pagsasay ka ng 300 pasayeros, that is 300 pesos additional income. Dapat po yun, para doon sa mga naitaas ng mga nagdaang siyam na taas, bukod po dito sa biglaang taas na ito. Kanya parang kukulangin pa rin po ang... Okay. Arin naman. Maraming salamat, Ginoong Obet, Mr. Obet Martin, ang National President ng Grupong Pasang Mazda. Magandang umaga po. Thank you very much for joining us this morning. Maraming salamat.